programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Muli po kaming mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Tayo po ay napapanood sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV, Channel 7. Lunes po yan hanggang Biyernes, 2 oras po ang ating pagtatanghal. Pagsapit po naman ng alas 9 ng umaga, tayo po'y sabayang napapakinggan sa DZRJ, Radyo Bandido. Sa mga nais po magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang ating pong text line ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, tayo
Tayo po'y magsama-sama hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. samot-sari po mga kaibigan ang mga opinyon. Ang mga ibinibigay na paliwanag ng mga matatalinong tao, mga luminaries. Patungkol po yan dito sa naging pasya ng UNCLOS. Para po sa kanilang iginawad na award, pagkaka-award sa Pilipinas sa pagmamay-ari po nitong West Philippine Sea. Nagpapanukala nga na ibalik na raw sa dating pangalan niya kasi po ito tinawag na West Philippine Sea. Si Noynoy Aquino tumawag niyan eh. Sa mapa Pero ng, yan po ay dating South China Sea. sa mapa ng mundo, walang West Philippine Sea. China Sea yan. China Sea. Yan. Sa buong international yan eh. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng nandyan, pag-aari nila. Ganun yun. Tawag lang yun. Tawag lang yun. Yung pangalang South China Sea, parang yung Indian Yun. Ocean. Indian Ocean. Hindi naman yung ocean kanila eh. Oo. Meron mga bansa ron, pag-aari din nila ilang distansya ron. Ngayon, ito ho, mga kaibigan, kasi merong mga nagsasabi na dapat daw, para bang itanghal na bayani, itong si Noynoy Aquino, at saka yung mga nagkaroon ng participation na kumatawan doon sa UNCLOS. Yung mga nagsumiti ng ating claim dito sa West Philippine Sea. At ito nga naging dahilan kaya kaya nakapagpasya itong UNCLOS. Dahil sa naghabol tayo eh. Para dun sa sa claim niya, pagmamay-ari niyan. Ngayon, para bang itinatanghal ng iba na bayani itong si Noynoy Aquino. Ang sabi naman ni Noynoy Aquino, itong hatol na ito, itong desisyon, hindi naman ito tagumpay lang natin. Kung hindi, tagumpay daw ito ng lahat. Yan. Ng mga nga po naniniwalang ang China tinatarantado yan pong karagatan na yan, mga kaibigan. Nilalapastangan nila. At kasi meron ding mga ibang bansa na nagke-claim din ng kung anong areas dyan. Siguro pag natapat sa kanila, para bang yan topo-topo. Topo-topo Barega. Yan. Ayan po mga kaibigan, pero sa madalit sabi po, yung mga ako lang nakikiusap at nananawagan na mahiya naman itong mga tarantadong nagsasabi na magaling si Noynoy Aquino at saka sila Dilima at kung sino-sino pa na mga nakasama nila dyan sapagkat sila ay tungkulin nila yan. Kung wala sila sa gobyerno, hindi naman sila ang kinatawan natin kung iba nakaupo Kakatawan din yon mga kaibigan para sa Pilipinas. Kung ano man ang ginawa nila na participation, yun ay mandate nila. Mandato yon ng taong bayan, kaya nga na-imbento ang gobyerno sa buong mundo. Para nang sa ganon, merong kakatawan sa mamamayan. Hindi ho ba? Pero para sabihin natin, para bang idinodrawing na itong si Noynoy Aquino bayani. Baka sinilasing ko mukha nyo. Walang bayani rito. Alam nyo ba kung sino tunay na bayani rito? Hindi ho yung mga nagsisisigaw. Kundi itong mga mangingisda. Na nangingisda dyan. Yan ang talagang bayani. Bakit ho? Yan ang matatapang
Tinataya yung buhay Eh nila. kahit hunong hindi pa tayo nananalo, nangingisda sila ron eh. Hindi sila natatakot doon sa mga barko eh. Kahit na sila binobomba ng tubig eh. At saka pinagbabantaan doon eh. Pero sasabihin ninyo, ito mga matatapang, mga makabayan, tumigil-tigil na ho kayo. Walang bayani yan kasi kung ano man ang ginampan ng tungkulin, nitong sila Noynoy Aquino at saka ng mga nasa gobyernong kasama niya, sorry na lang tayo dahil sila nasa gobyerno nun. Kung ako alangan na mga kukumatawan, wala ako sa gobyerno. At saka yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration, yun na yun eh. Kahit sino pa presidente ng Pilipinas, talagang yun ang magiging desisyon nun. Wala pong magaling dito, alam nyo kung bakit? Ang pinakamagaling lang na nalalaman ko yung mga mangingisda eh. Siguro pwede nating isama dito yung mga kabataan na nagpunta ron, kaya lang iba ang ano nila eh. Iba pa yung takbo ng kanilang isip. Okay naman yun, wala naman masama doon kasi di ba may mga kabataan na nagpunta ron? Para ipakita nila na sila hindi natatakot. Nagpunta ron yung mga kabataan. Kamukha lang yan yung mga nagrarally. Yung mga nagrarally, lumalaban sa kung ano-anong issue, mga kaibigan, wala naman masama doon. Kasi po, kailangan din natin yun eh. Kailangan din natin ng mga taong ganyan. Kaya lang, itong issue tungkol dyan, hindi naman nadadaan sa ganun yan. Yung pakitaan ng kung ano-anong matapang tayo, lalaban tayo. Sa totoo lang, kahit naman lumaban tayo, saan ba tayo pupulutin? Hindi rin naman natin kaya yun. Hindi natin kayang tapatan ang kanilang kakayahan, mga kaibigan, pagdating sa gera. Pero ang binibilibang ko dyan, yung mga mangingisda, kasi baliwala sa kanila yun eh. Hindi nila iniisip yan. Naintindihan ba nila yung issue na yan? Hindi naman nila naintindihan yan. Ang naintindihan yan, yung batas ng sikmura eh. Dahil sa yun ang hanap buhay nila eh. At saka, handa nilang ipagtanggol dahil ando doon sila eh. Mga kaibigan eh. Kahit alam nilang nando doon yung mga incheck, hindi sila natatakot doon. Binobomba pa nga sila eh. Pinalalaya sila eh. Tutukan pa ng baril. Wala nga lang sila magagawa kundi umalis. Pero bumabalik din sila. At nung mabalitaan nila nagkaroon ng desisyon, mga kaibigan, nangisda agad eh. Nagpuntahan agad doon eh. Bumalik agad sila ron eh. Mga kaibigan, kasi ang pumipigil lang naman sa kanila na magpunta ron yung gobyerno. Hindi ba? Oo. Na huwag kayong magpupunta ron kasi baka yan pagmula ng gera yan, di ba? Kung halimbawa may gawin sa kanila, alam naman ninyo mga walang hiyayan. May gawin sa kanila, siyempre, yun pwedeng mag-ignite. Pwedeng mag-spark yun. Kumbaga yung mga tuyong dahon na nakakalat, pag nabagsakan ng ng titis ng sigarilyo, pwedeng mag-apoy yan. At masunog yan, magkagera tayo. Di ba? Pagsimulan ng malaking gulo. Ngayon, mga kaibigan, para dun sa mga dumadakila ng husto kila Noynoy Aquino, utot nyo. Hindi totoo yan. Sapagkat yung bahagi ng tungkulin nila. At hindi sila umimbento niyang yung West Philippine Sea o kaya ng South China Sea. Nandyan yan eh. Ang gobyerno talagang kakatawan sa bansang Pilipinas. Ang pangit naman mas lalo o wala silang ginawa. Ngayon, kung may ginawa ka, bahagi lang ng tungkulin mo yon. Kaya lumalaki ulo ng mga siraulong nasa gobyerno. Isa sa dahilan yan yung sobrang papuri. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, huwag nyo masyadong yung sobrang pagsisipsip kay Duterte. Yung masyado tayong overwhelmed. Hindi ka pa nakaka-recover doon sa ganong
damdamin na na-overwhelm ka dahil nanalo yung gusto mong presidente. Tigilan nyo yan. Ang bantayan nyo, yung mga mangyayari sa panahon na sila na namumuno sa gobyerno. Dahil ang dahilan kung ba't natin sila ibinoto dyan, sapagkat naniniwala tayo sa kanilang kakayahan. Yung kakayahan na dapat nilang ipakita, yun ang tignan natin. Hindi, sip-sip tayo ng sip-sip. Minsan mali na, sip-sip pa rin tayo. Kahit ba sino pa yan eh. Ang importante, sila dapat na managot sa taong bayan. Di ba? Kahit si Duterte pa yan. Yung mga taong pinaglalagay niya, siya mananagot dyan eh. Hindi naman, yung mga yan eh, wala, yung iba lalo dyan, walang pakundangan. Di ba ang sinasabi nga po sa kaya natin ibinoto ito si Duterte, para magkaroon ng pagbabago, yung change na sinasabi sa gobyerno at sa mga nasa gobyerno. Kung maglalagay po ng mga bulok, yung mga dietary, i-recycle natin, ibabalik lang natin sila sa pwesto. Aba, walang change doon. Mga kaibigan, halimbawa, katulad sa MMDA, o ibabalik mo yung Carlos dyan, tarantado yan eh. Yan ang nagpagulo ng mga traffic, tsaka yan si Tolentino eh. Palibasa, si Tolentino, dumidikit kay Duterte. O ngayon, pag nakita natin si Tolentino ibinalik sa pwesto, aba hindi change yun. Exchange lang. Ha? Nagpalit eh. Baga sa player ng basketball, bilang kulang sandali, pumalit din. Naglaro uli. Hindi ba yung problemang sa trapiko na ang namumuno si Francis Tolentino? Wala namang wala namang ipinakitang milagro yan, nagkapera pa ng husto yan. Ano nangyari dun sa terminal na itinayo nila dun sa sa coastal? Pinakikinabangan pa ba yun? Yun nga, nag-cause lalo ng traffic yun eh. Dati yung coastal na yan, yung area na pinagtayuan ng terminal na yun, ng mga bus, nung wala yun wala naman traffic doon eh. Ngayon nagkaka-traffic dahil walang hiya yung mga bus. Wala talagang balak na magpasakop sila at sumunod sila sa batas. Kaya kahit si Duterte ngayon, traffic pa rin, di ba? Nasan yung milagro? Siyempre, nag-iintay tayong lahat eh. Kailan kaya mapapasimulan yan? Yung mga inaasahan natin na pagbabago na yan. Dapat may ginagawa na ang gobyerno sa mga sandaling ito dahil nakaupo na sila. Hindi pwedeng salita lang tayo ng salita. Ha? Hindi pwedeng bulahan tayo ng bulahan. Sabi ko nga sa inyo, kami pwede rin sa bulahan. Kaya lang, wag matagal. Hindi pwede sa matagal. Ako, pwede ako dyan eh. Wag lang matagal. Ngayon, eto yung mga change na sinasabi. Kung ibabalik mo, Francis Tolentino, kamukha dyan sa immigration naman, general yata yung inilagay dyan, retarded din General. Pero ang kinuha din po nito, yung mga kasamang luko-luko ni Mison at saka ni David. Yung mga naging commissioner na pinalitan niya nitong bagong itinalaga ni Duterte, yun din mga tao nila pinaglalagay nila paano magkakaroon ng change? Masaya nga kami, hindi namin kilala kung sino kayo Nilagay kayo dyan dahil bagong pangalan kayo Dapat naman talaga mabigyan ng pagkakataon. Parang politika lang yan, kaya natin ayaw sa political dynasty. Kasi mula pa nung nagkaisip ako, sila pa rin yung mga politikong nandyan sa gobyerno. Nakailang palit na po, ilang taon lang ako, inabot ko na sila dyan Yung iba nga mas matanda pa sa akin Pero yung pa rin ang mga pangalan na nandyan sa politika. Kaya hindi nagbabago ang gobyerno natin. Kaya nga natin gusto ng change, sapagkat gusto natin, bago naman. Si Duterte nga Ano ba si Duterte sa politika? Hindi naman higanting pangalan sa politika yan. Di ba? Maliit lang na pangalan yan kung
larangan ng politika ang pag-uusapan natin. Hindi katulad ng mga nakalaban niya, si Rojas. Mga Oh. nasilala niyan. Yan talagang mga masisiba sa pwesto yan. Oh. Ay, magaganda na nga sana yung mga record ng pamilya nila, nasira pa dahil sa kanila eh. Di ba? Sinira nila eh. Ngayon, ganun din ho sa mga departamento, ahensya ng gobyerno, ang gusto natin makita, mga bago naman. Halimbawa, di ba naglagay sila sa PAGCOR, mga entertainer. Dapat yung PAGCOR, palitan na ng Philippine Amusement and Entertainment Corporation of the Philippines. Dahil puro entertainer na nilalagay dyan eh. Hindi masamang maglagay ng entertainer. Pero kung gagawin nating entertainer, puro entertainer naman yan, mukhang hindi na yata tama yun. Kasi may inappoint na naman na bago. Yung Jimmy Bondoc, na siyang hahawak ng entertainment daw. ABP, Assistant Vice President for Entertainment. Kung di ako nagkakamali, ito yung pwesto ni Maricar Bautista. Naika nga kung saan nagkamal ng todo-todo, itong si Maricar Bautista ng PAGCOR. Yun ang papalitan ni Jimmy Bondoc. Singer yun nagigitara, di ba? Ngayon, mga kaibigan, hindi bali na, bago naman sila. At saka wala pa naman silang bahid ng pagnanakaw o pagsasamantala. Kaya bigyan natin ng pagkakataon. Ngayon, pag nagkamali, abay hindi pwede yan. Kailangan din, alam nila, nitong mga taong ito, pag-aaralan nila yung kanilang magiging tungkulin at pananagutan. Yun nga yung sinasabi natin madalas nung araw pa. Dapat lahat ng bibigyan ng pwesto, ito si President Duterte, dapat ginawa niyang policy, di mag-a-appoint ka dyan sa gobyerno. Wala pa nga, dami pang bakanting pwesto Kukunti pa yung mga naitatalaga. May nababalitaan nga tayo, nagbebenta pa ng pwesto ngayon ginagawang nilalako yung pwesto na binibenta sa mga gustong mapwesto. Isipin ninyo yan. Di ba yan mga pangyayari din sa nakarang mga administrasyon yan? Dating gawin. Sa custom yan, number 1 yan, bilihan ng pwesto yan. Ngayon, ito ang sinasabi natin, dapat sana ang naging tuntunin ni Duterte sa kanyang pamahalaan, bigyan agad, dumaan ka agad sa seminar. Lahat ng appointees, magmula sa pinakamatataas na pwesto hanggang sa pinakamabababa, gawing policy yan. Yung bigyan sila ng parang yung orientation. Katulad niya sila Arnel Ignacio na yun. Alam ba nila yun? Yung Code of Ethics and Code of Conduct and Ethical Standards for officials and employees. Kasi po, yan ang balangkas ng mga tuntunin na dapat i-observe ng isang papasok sa government service. Kung susunod ka dyan, kung susundin mo ang lahat ng mga nakapaloob na tuntunin sa batas na yan, hindi ka madidimande. Hindi ka magkakakaso. Susundin mo dahil yan ang talagang pamantayan ng pagtupad sa tungkulin ng isang papasok sa anumang pwesto sa gobyerno. Kaya mababa ka, kaya mataas ka. Pamagat pa nga lang, ang liwanag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nandyan, kung ano dapat mong ugaliin. Lahat ng gagawin mo, nandyan dapat mong gawin. Kaya pag may sumita sa'yo, sinabi sa'yo, mali ginagawa mo, pwede kang sumagot. Hindi, teka muna, baka naman ikaw ang nagkakamali ng pagkakaintindi sa ginagawa ko. Dahil ang ginagawa ko, nakabase dito.
O yun, alam mo, karamihan po ng ina-appoint, hindi alam yan eh. Dapat yan sa elected at saka appointed na mga pwesto, dumadaan lahat dyan. Pinag-aaralan nila yan. Kaya yung iba, akala mo kung sino eh. Yung pala, hindi sila nagdaan kasi doon. Hindi pala nila kasi alam yun. Ultimong mga senador, ultimong mga mambabatas, dapat alam nila yan eh. Katulad si Lito Lapid, hindi niya alam yun eh. Hindi. Para lang ano yan Natapos at natapos ang kasaysayan niya sa politika na hindi niya alam yun. Para lang good manners and right conduct, kailangan alam mo yun. Para magkaroon ka ng mabuting ugali. Ganon din yun. Yung sinasabing yun, di ba? Alam ba ninyo yung mga kaso na sinasampa sa ombudsman na nakakasuhan ng GRAP at ng kung ano-ano, Anti-GRAP, Violation of Anti-GRAP and Corrupt Practices Act? Kasi dahil hindi sila sumunod doon. Yun ang kadalasan eh. Nando doon, pati pag-uugali mo. Dapat mong ugaliin habang ikaw ay nanunungkulan at nagsisirbisyo sa gobyerno. Pati yun, nando doon yun. Kaya marami po yun eh. Yung mga tuntunin na yun, na kung hindi mo alam, sasabit ka nga. Darating ang oras, madidimanda ka. Pag nadimanda ka, magtataka ka pa, ba't ka dinimanda? Parang ganito lang yan, bibigyan ko kayo ng example. Kasi nasira ang rule of law natin eh, dito sa bansa natin eh. Ang mga tumatarantado sa rule of law, mabuti sana kung yung walang kinalaman sa batas eh. Ang problema, sinisira ng mga makapangyarihang tao na halimbawa naaasunto kahit na pribado pa yan eh. Ano ginagawa? Binibili yung katarungan. So pag binili mo yung katarungan, sinisira mo yung rule of law. Ngayon, ang akala natin meron tayong Korte Suprema na siyang magiging dulugan, huling dulugan ng ating pag-asa, mga kaibigan, sa mga napagkakaitan ng katarungan. Pero ano nangyari? Ultimong yang Korte Suprema, winalanghiya ang rule of law natin. Halimbawa na nga po, dun sa mga batas, katulad si Enrile lang, pinagyayabang pa nila, inapirm daw nila. May depression na yung mga yan. Dapat sila yata ang ipa-check up sa doktor eh. Sa mental hospital. Bakit Akalain nyo kung ano-ano raw, kung ano-anong dahilan ng sinasabi kung bakit daw nila pinayagan na si Enrile makapagpiyansa kesyo may sakit, kesyo matanda na. Yun ang dalawang dahilan. May kumwestiyon po nun eh. Kaya naglabas sila ng isa pang desisyon ngayon na kumakatig doon sa una nilang desisyon na tama ang desisyon nilang nauna. Ano sinasabi nila? Wala naman daw niyang question kasi talagang may sakit. Abay, mali. Bakit Kasi ang batas, wala naman batas na pag matanda ka na eh. Kailangan piyansahan ka. Wala naman batas na nagsasabi na pag may sakit ka, pwede kang pagpiyansahin sa kasong walang piyansa. Walang ganon, mga kaibigan. At saka pangalawa, hindi naman totoong may sakit eh. Dahil wala namang silang kinuhang opinion ng medical expert, ng mga independent na magsusuri sa tao kung ano yung karamdaman niya para maging kapanipaniwala na totoo ngang may karamdaman yung isang tao. Wala naman eh. Nagpanggap silang doktor eh. Ginampanan nila yung papel ng mga doktor. Hindi naman sila mga doktor. Sila nagsabi may sakit daw si Enrile. Doon sa desisyon ang salita ganito eh. Hindi naman niya maikakaila, nakitang-kita na mahina na katawan ni Senator Enrile dahil doon sa edad niya na 92.
kitang-kita raw yun eh. Na mahina na katawan. Ayun sila nagsasabi nun na yun ang iniisip daw ng... Ibig mo sabihin, pag hindi mo nakita, Oh, ang isang tao na meron sakit, oh. pwede mo sabihin wala siyang sakit kasi hindi mo nakita. Oo. Kitang-kita naman na niya eh. Hindi. Na May mahina na katawan eh. Dapat may pagbasihan. Yun nga sinasabi ko. Hindi naman sila kumuha nung basihan eh. Binasi nila sa opinion nila eh. Ang pagbabasihan mo, batas. Question of law. Walang piyansa ang kasong plunder. Yan ang nasa batas. Umimbento sila. May sakitaan niya eh. Asa ng nagpapatunay na certified na yan eh, sinuri ng isang ekspertong independent na hindi niya doktor. Pinasuri mo sa iba. Di ba may mga instance na ganyan? May mga pangyayari na sino yung nagpapanggap na may sakit? Pinasuri sa iba. Si Gloria yata yun eh. Sabi ng ibang doktor, hindi yan niya. Wala sakit yan. Di ba? Bakit ito? Bakit wala silang ganon? Wala sila. Kasi unang-una, hindi sila doktor eh. Saan kayo nag-aral ng medicine? Mga kaibigan, yan ang sinasabing pagsira sa rule of law. Bakit? Mga kaibigan, kaya dito talagang radical change ang hinahanap natin. Hindi tayo wag tayong magpanggap na may nangyayari, may ginagawa, wala pa namang ginagawa. Wala pang ginagawa si Duterte. Hinihintay pa natin eh. Nagpapanggap na tayo, may accomplishment na. Wala pa rin. Katulad nitong lumalabas ngayon, mga luko-luko talaga itong SWS. May survey sila na si Duterte raw plus 79 ang trust rating. Wala tayong pagtatalo eh na napakataas ng trust rating ni Duterte. Sa katunayan, kahit hindi ka mag-survey, hindi naman kailangang i-survey ito sapagkat alam natin, ito yung alam natin, hindi yung alam ng Supreme Court sa kaso ni Enrile. Ito, alam natin talaga, si Duterte lang ang merong pinakamataas na naging trust rating sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas. Ngayon lang nangyari yan. Pero yan, hindi mo na kailangang i-survey pa para malaman mo na mataas ang trust rating ni Duterte. Sa totoo lang hindi naman survey yung nilabas ng SWS Sinasabi lang nila na yun ay survey kasi nga, yun lang naman ang limitasyon ng kanilang ng kanilang purpose bilang isang tanggapan na tumatanggap ng pera, ng bayad sa mga magpapasurvey, pribadong tanggapan. Bakit mga kaibigan? Kasi yung nilabas nila, hindi yun survey. Tawag mo ron? Ang tawag po doon, press release. Nagbabangon pure ang SWS. Kasi, isa yan sa mga kinabwisita ni Duterte yan At tayo rin, buwisit tayo dyan. Bakit Sapagkat alam natin na yan parang prostitute lang yan. Yang SWS. Hindi naman kikilos yan ng walang bayad Sigurado. At kaya lang naman nila ginagawa yan, hindi naman talaga sila nag-survey sa ganitong pagkakataon na walang nagbayad sa kanila. Yan ang katunayan nga na hindi naman sila nagsasurvey Dahil para sila makapag-survey, gagasto sila sa totoo lang, wala naman silang survey talaga Wala. na ginagawa.
yan nagpapakasangkapan yan sa politika para sa panlilinlang sa publiko. Oh, kaya kahit na pabor, ito yung sinasabi ko sa inyo hindi ko mo pabor kay Duterte, matutuwa na tayo sa kanila. Dapat na tayo matuwa at tama na sila. Hindi, nananatiling mali na magkaroon tayo ng mga katulad ng SWS na survey firm na nakikialam sa politika lalo na pag-eleksyon. Diyan dapat ipagbawal sila pagkapanahon ng eleksyon. Ha? Kasi yan ang ginagamit ng mga politiko para palitawing malakas sila sa tao. Oh, yung lahat ng nilitaw nilang malalakas sa tao, Grace po, Binay, di ba talo lahat yun? Talo. Oh. Sino nanalo? Si Duterte. Kulelat sa survey nila yan Una, hindi pinapansin pa nga Nung unang wala pang dumideklarang presidentiable, hindi nila sinasama ang pangalan ni Duterte kahit meron ng clamor. Natatandaan ba ninyo yung unang rally na ginawa sa Luneta para kay Duterte? Nagpunta kami ron Oh, hindi nga ganun kalaki na pupunuin mo yung Luneta. Wala pang ano nun Wala pa. Hindi nagdideklara si Duterte. Wala pang deklarasyon kahit sino Pero yung mga kusang nagpunta ron, supisyente yun para makita mo na merong clamor para kay Duterte. Hindi nga milyon ang tao. Ha? Mga kaibigan. Pero yun, barometro na merong clamor na tumakbo si Duterte. Alam ba ninyo pagkatapos nun, hindi pa rin kasama si Wala, Duterte? Hindi kasali Araw-araw namin sinusubaybayan si Duterte. Oo. Mantalang yung iba Isipin mo, kasama sa survey. Pati si Labilma Santos kasama Si Erap, sinasama nila. Sinama. Si Duterte, wala Kaya ngayon, ito ginagawa ng SWS. Kunyari, sila may pakinabang, para lumitaw na may pakinabang sila, may value sila. Na pagkatapos nilang magkamal sa eleksyon nun, at ginawa nilang kulelat si Duterte, kahit hindi totoo, mga kaibigan, para magmukhang meron silang kabuluhan sa lipunan, mga kaibigan, nag-iimbento na tinatawag nilang survey, press release yan sige nga, yung bang si Duterte mataas ang trust rating, kailangan pa bang i-survey yun? Kaysa magpa-survey ako, di magbabasa na lang ako ng Facebook. Doon makikita mo hanggang ngayon katakot-takot ang Duterte tapos na yung papel nung sinasabi nilang may inupahan si Duterte na yung pangkat ni Duterte na may inupahang call center. Mga kaibigan. Pero hindi totoo ngayon. Bakit? Aktibo pa rin yung Facebook para kay Duterte. At kahit hindi tayo mag-survey, meron tayong sentido komon. At may pakiramdam tayo, may damdamin tayo, may tenga tayo, may mata tayo, kahit may dila tayo, hindi naman natin malalasahan, pero mararamdaman mo talaga na mataas talaga ang tiwala ng taong bayan ng nakararaming mamamayan kay Duterte kahit wala itong SWS survey kuno. Hindi survey yan. Yan ay press release. Bakit sila nagpe-press release? Para magbangong puri. Para kunyari makapagpanggap sila dahil bistado ni Duterte ang barahan ng mga yan Yung mga survey na yan At nabisto na ng maraming mamamayan yan itong nakaraang halalan. Sa mga trending na ginagawa nila para impluwensyahan ang boto ng taong bayan. Mga kaibigan, ito ay paraan nila para kunyari makapagpanggap sila
na meron silang kabuluhan. Tsaka Ha? ngayon kaya nila Wala silang kabuluhan. kaya nila ginagawa yan, nalalapit yung magkaroon ng constitutional convention Tsaka barangay. barangay election. Yan, i-influensyahan nila yan. Ha? Kung ano-ano survey ang ilalabas niyan. Kaya nagpaparamdam yan na buhay sila Mga kaibigan. Ma-active sila. Di ba? Active. Yan ho, yung nilalabas nila tungkol kay Duterte. Ewan ko, ba't ang daling pa sa kayo ng mga, kala ko ba matatalino yung mga nasa media? Yan. O baka kargado naman. Oo. Kasi nga po, pagka-eleksyon, magkasamang nagkakapera yan Yan, oh. Yung media at saka yung SWS. Hindi ba nagtatambak? Yung mga kuwan, yung mga survey firm. Isa lang yung SWS. Oo. Yan ang pangunahin May falsation pa. Yung survey na yan, kayo ba isinilang kayo sa mundo? Ang magulang nyo isinilang sa mundo. Naitanong ba ninyo sa mga kamag-anak ninyo kung isa man sa kanila na-survey ng taga-SWS, naka-uniforme, may ID SWS, bago lumabas yung sinasabi nilang resulta ng isinagawan survey. Mga kaibigan, ito raw ewan ko kung kailan itong SWS na ito. Plus 79. Abay, baka higit pa nga dyan mga kaibigan, alam ninyo, hindi na kailangang isurvey yan. At ano ngayon kung mataas ang trust rating? Para saan yun? Ano ginagawa? Nagsisip-sip kayo? Baka sakaling pakinabangan kayo ni Duterte? Dapat ipagbawal kayo. Dapat sa politika walang survey para walang naloloko, walang nalilinlang na publiko. Kasi halimbawa, bistado na ng botante yung kandidato na walang hiya. Ayaw na nila dyan sa isang kandidato. Dahil gusto na nila ng bago, matagal na ito sa pwesto. Ayaw na namin ito, nakakasawa na. Kumbaga sa pagkain nakakauyam na. Kaumay. Ngayon, eto ho biglang susulpot itong survey, sasabihin, ang layo ng diferensya nitong kandidatong ayaw mo dun sa bagong tumatakbong kandidato na pwede mong ipalit dun sa ayaw mong kandidato. Yung ngayong botante, pag nakita yung survey, lalo na kung hindi siya nag-iisip at hindi niya alam, ano ba yung survey, kung paano ginagawa yan, na hindi naman talaga totoo yan, na yan binabayaran din ng mga politikong gustong ipakitang malakas sila, para linlangin nga yung mawawala ngayon sa isip mo na ito manlolokong kandidato, kaya nga ayaw mo na. Ang maiisip mo ngayon, abay, malakas pala ito Kahit pala iboto ko, yung gusto kong kandidato, matatalo rin. So, ang epekto, iboboto ko na lang ito. Nawala na ngayon yung focus mo. Doon sa, kung ikaw gusto mong manindigan bilang isang botante, wawasakin ka nitong survey Gigibayin ito yung paniwala mo, tsaka yung tamang dapat mong gawin. Ito sisira sa'yo I-discourage ka. I-influensyahan ka nito para i-diskaril yung isip mo. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Kung ako si President Duterte, hindi ko papansinin to. Dapat itong SWS, dinuduran nyo yan. Pwede, gano'n, no? Pagka narinig nyo, 79 plus, hindi ko mo pabor kay Duterte yun, dapat na tayong matuwa. Hindi ko mo tama yung resultang sinasabi nila na hindi naman resulta ng survey, kundi press release, mga kaibigan,
dahil pumabor kay Duterte, tama na sila. Hindi sila nagiging tama. Salot pa rin yan. Gumagawa lang ng paraan yan para maging relevant sila sa panahon. Kahit na nung nakaraang eleksyon, sinusuka ng taong bayan niya ng mga bumoto kay Duterte. Ibig mo sabihin, kung pumabor sila ngayon, tama na sila? Hindi. Tama yung sinasabi mo na 79 plus 79 ng trust rating ni Duterte dahil tama yun, hindi dahil sa nagpa-survey kayo. Tama yun dahil yun ang talagang katotohanan kahit walang survey. Oo, hindi niyo naman pwedeng kontrahin yun. Di ba? Alam nga naman sabihin ninyong mababa ang trust rating ni Duterte, di lalo kayo nabuko. Lalo kayo mamumura ng taong bayan. Oo, sunod sa Agos lang yan. Ay, tandaan nyo, ako lang nagsabi niyan, ha. Yang nilabas na yan ng SWS na sinasabing mataas ang trust rating ni Duterte, totoo yun. Ang problema, hindi na kailangang isarvey yun. Ha? Para malaman mong totoo yun. Hindi namin kailangan yung porsyento. Yun. Para bang yung number, para hindi natin bang kailangan yun. nagsasabi ng hindi na dapat sabihin. Di ba? Irrelevant na yun. Para bang sinabi nila ang Pilipinas ay mahirap na bansa ayon sa survey. Ba't pa Talaga naman mahirap tayong bansa Alam nga naman mayaman tayong bansa. Yung mga hindi na dapat sabihin, huwag na sabihin. Ganun yun. Sasurvey ka ng ganun Pumupostura ang tawag dyan. Bumibelo yan May target Pumupostura ito. Nag-i-establish na naman. Nag-i-establishing shot na naman, kumbaga sa pelikula Nga? Establishing shot yung pumupostura para mapansin para masabing sila ay relevant. Meron silang relevance, may katuturan. Para lang yung mga kaibigan mo. Ganon. Mga kaibigan. Angkas, postura, ayan yan. Diba? Ganyan po, Kaya tandaan ninyo, hindi sila nagiging tama kung sinasabi nilang mataas ang trust rating ni Duterte, tama na yung SWS. Ang tama doon, yung sinasabi nila, dahil totoo nga yun, dahil kailangan nilang gawin yun, para nang sa ganon, lumabas na meron silang katuturan. Kasi walang credibility yan Nasira na yan alam na, prostitute yan Alam niyo ba yung prostitute? Di ba yung prostitute pag gusto mong gamitin, babayaran mo. Ngayon, pag binayaran mo, gagamitin mo. Ngayon, pagkatapos mong gamitin, sipain mo. Yun. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mabuti pa nga yung sinasabi kong prostitute, hindi yung tao Kasi ang prostitution hindi lamang sa katawan na ibebenta mo. Ang katunayan mas marangal pa nga yung talagang prostitute. Yung mga babae, mababa ang lipad na tawag natin, di ba? Yung nagpapagamit ng katawan para sila mabuhay. Di ba? Mas marangal yan sa tinutukoy kong prostitute na katulad ng SWS. Marami din politikong prostitute Magkaiba yan. Yung totoong prostitute na ang hanap buhay, ibenta talaga yung katawan, yung babae. Marangal yan. Kung ikukumpara mo sa mga katulad nitong SWS at iba pang mga prostitute sa gobyerno at saka sa pribado. Bakit Kasi po itong mga babae na prostitute yan pinapawisan yan Mumuhunan yan. Tsaka napakahirap gawin yung isipin mo, ipagamit mo yung katawan mo. Sentido komon lang to Sa isang tao, hindi mo naman gusto. Di ba mahirap yun? Kaya ako nga, lalaki na ako
Ayoko makatabi siyempre sa paghiga yung pong babaeng hindi ko naman gusto. Hindi ba? Ayaw mo ng bruha. Diba? Siyempre, lalo na kung lola. Ha? Bruha. Ngayon, mga kaibigan, ito ho eh. Ito mga ito, ang pinagagamit nito, kawalang yaan yung utak nila, pinagagamit nila eh. Di ba, yung posisyon sa gobyerno, yan. Yung posisyon sa lipunan, yan. Kaya mas masahol yan. Sahol Kasi maraming pinapahamak yan. Yung prostitute na totoo katawan niya lang eh. Ito, sinusubo nito sa ipinapahamak nito, buong Pilipinas eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ikukumpara yung mga magnanakaw, para magnanakaw, di ba? Akyat bahay, mandurukot, shoplifter, snatcher, Yan. lahat na, bank robber. Ah. Pag samasamahin mo na yan, yan ay marangal pa rin yan. Kung ikukumpara natin sa nagnanakaw sa gobyerno, kung ikukumpara natin kay ERAP. Plunderer. Kay ERAP, kasi pagka dun sa mga magnanakaw, ikaw ay mandurukot ka lang, mababang uri ka lang sa kanila kung sila mga bank robber. Di ba? Ikaw, pinakamababa rango mo dahil mandurukot ka lang. Pero para sa akin, kung ako tatanungin ninyo, mas marangal ang maging mandurukot sa Quiapo. Mas marangal yung mandurukot sa Quiapo kaysa po sa mga magnanakaw sa gobyerno. Bakit ito? Kasi yung ultimong yung mandurukot sa Quiapo, biktima ng magnanakaw sa gobyerno, pati siya ninanakawan eh. Kaya nga siya nasadlak sa pandurukot dahil sa mga walang yang nasa gobyernong magnanakaw eh. Kaya hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon eh. Hindi ko sinasabing ginajustify ang pandurukot. Hindi. Kung ika-classify mo yan, higit yan na marangal kaysa sa mga nasa customs. Yang mandurukot sa Quiapo. Kami po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mahalaga mensahe mula po sa ating impilang. Kami po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang saglit. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo